Hindi ko malilimutan ang tunog ng pagbagsak. Ito ay tuyo, brutal, na parang may nabali sa loob ko kasabay ng katahimikan ng bahay. Ako ay bumagsak sa banyo na baluktot ang katawan at ang likod ay nakadikit sa malamig na baldosa. Sinubukan kong gumalaw, ngunit ang sakit sa aking balakang ay sobrang tindi kaya't nawalan ako ng hininga. Ang tuwalya ay nahulog sa isang tabi, patuloy ang pag-agos ng tubig, at ako ay nakatingin lang sa kisame, umaasa na mabilis na lalampas ang oras o may makakarinig ng aking mga sigaw. Tinawag ko ang aking mga anak, isa-isa. 5 numero, 5 ring na tumunog ng mahaba, walang laman, at walang pakialam, walang sumagot, wala, kahit isang mensahe, isang tawag pabalik, isang salita, tanging ang alingaw-ngaw lamang ng telepono at ang paghinga kong palaging nagpuputol-putol. Lumipas ang mga minuto, pagkatapos ay mga oras, ang sahig ay napakalamig na tila niyayakap ako. Ang sakit ay naging takot, at ang takot ay naging isang kalungkutan na walang katulad. Inisip ko ang bawat isa sa kanila, kung paano ko sila pinalaki ng mag-isa simula noong 34 na taong gulang ako nang mamatay ang kanilang ama. 5 bibig na kailangang pakainin, 5 uniforme na kailangang labhan, 5 dahilan upang patuloy na huminga. Gayunpaman, narito ako sa edad na 68, nag-iisa, nakatingin sa isang puting kisame na hindi sumasagot. Ngunit bago ako magpatuloy, nais kong magbigay ng isang napaka-espesyal na paanyaya. Mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng iyong like. Nakakatulong ito upang makita ko na sinusuportahan mo ako at nasiyahan ka sa aking mga kwento. Magkomento dito sa ibaba kung anong lungsod ka nanonood ngayon. Magpatuloy tayo. Nagsimula akong kausapin ang sarili ko upang hindi mabaliw. Kalma lang, Perla, paulit-ulit kong sinasabi, lilipas din ito, makakaalis ka rin dito. Ngunit ang orasan sa banyo ay hindi nagsisinungaling, 3 oras na ang lumipas. Ang aking katawan ay namamanhid na, at ang aking mga daliri ay nanginginig. Sa gitna ng desperasyon, naalala ko ang kapitbahay sa taas. Si Mang Dante, isang lalaking nasa 50s, tahimik, magalang, halos hindi ko siya kilala. Nagkakasalubong kami sa hagdanan at palagi niya akong binabati ng magandang umaga, Aling Perla. Hindi ko inakala na ang pang-araw-araw na pagbating iyon ang magiging aking kaligtasan. Pilit akong gumapang patungo sa telepono na nahulog sa sahig. Ang screen ay basag, ngunit gumagana pa. Sa aking mga namamanhid na daliri, tinawagan ko ang kanyang numero. Matagal siyang sumagot. Hello? Ang boses niya ay nagulat. Dante, si Perla ito, ang taga-Unit 2B, sabi ko sa mahinang boses. Na-aksidente ako, hindi ako makabangon. Katahimikan. Pagkatapos ay ang tunog ng nagmamadaling mga hakbang. Huwag kayong gagalaw. Papunta na ako kaagad, hindi umabot ng 1 minuto. Kumatok siya sa pinto ng malakas at nang marinig ko ang kanyang boses sa kabilang panig, nagsimula akong umiyak. Huwag kayong mag-alala, Aling Perla, nandito na ako. Nagawa niyang buksan ang pinto sa tulong ng manungguard. Nang makita niya ako sa sahig, lumuhod siya ng walang pag-aalinlangan. Panginoon ko, kailan pa kayo ganyan? 3 oras, bulong ko. Tinakpan niya ako ng tuyong tuwalya at ang kanyang mga kamay, mainit at matatag, ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi na alam ng aking mga anak kung paano ibigay. Dali, sa ospital na tayo, sabi niya ng may determinasyon. Hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na kung minsan ang tulong ay hindi nagmumula sa dugo, kundi sa kaluluwa ng isang estranghero. Maingat niya akong binuhat, tinakpan ang kanyang jacket at dinala sa kotse. Ang biyahe ay mahaba, ngunit sa kanyang katahimikan ay may mas maraming habag kaysa sa lahat ng walang lamang salita na narinig ko mula sa aking mga anak sa loob ng maraming taon. Sa ospital, kinumpirma ng mga doktor ang kinatatakutan ko, isang bahagyang bali sa balakang at isang bukol sa likod, hindi malala, ngunit sapat na para maging nakaratay ako sa loob ng ilang linggo. Nanatili si Mang Dante sa akin hanggang sa mailagay ako sa silid. Hindi siya nagtanong tungkol sa aking mga anak, hindi siya humingi ng paliwanag, nanatili lang siyang nakaupo sa tabi ng kama na may kapayapaan na alam ang sakit ng iba nang hindi na kailangang magsalita. Nagpapasalamat ako sa inyo, sabi ko. Huwag kayong magpasalamat, sagot niya. Kahit sino, gagawin iyon. Tiningnan ko siya sa mata at alam kong hindi iyon totoo. Hindi lahat gagawin iyon, kahit ang sarili kong mga anak. Nang gabing iyon, habang tumutulo ang swero at kumikislap ang mga ilaw ng ospital, ipinikit ko ang aking mga mata at inisip kung gaano nakakaloko ang lahat. Ang pag-alay ng buhay para sa 5 tao na hindi man lang sumagot ng telepono at ang pagiging naligtas ng isang lalaki na halos hindi alam ang pangalan ko. Hindi ko pa ito alam. Ngunit ang aksidenteng iyon ay hindi isang trahedya, ito ay isang babala, isang tawag mula sa buhay upang ipaalala sa akin na kung minsan ang tunay na ugnayan ay hindi minamana, kundi natatagpuan. Ang tunog ng monitor ng ospital ang nagpagising sa akin.
Isang patuloy, monotonous na tunog na tila nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Sa isang sandali, hindi ko alam kung nasaan ako. Ang puting kisame, ang amoy ng disinfectant, ang malamig na liwanag na pumapasok sa blinds, lahat ay tila banyaga sa akin, ngunit pagkatapos ay nakita ko siya. Nakaupo sa tabi ng kama, natutulog sa isang silya, naroon si Mang Dante, nakatungo ang ulo, nakakrus ang mga braso at may tahimik na ekspresyon na tanging ang mga taong gumagawa ng mabuti nang hindi naghahanap ng anuman ang mayroon. Tinitigan ko siya ng matagal. Siya ay isang simpleng lalaki, ang mukha ay ginawa ng trabaho, ang buhok ay nagsisimula ng maging ubanin sa gilid, nakasuot siya ng kulay abong jacket at kupas na jeans. Wala siyang mamahaling singsing o relo. Ni ang walang lamang tingin ng isang nabubuhay na nagmamadali. Mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga, ang pagkatao. Nang buksan ko ng lubusan ang aking mga mata, nagising siya ng biglaan. Aling Perla, kumusta ang pakiramdam niyo? Tanong niya kaagad lumalapit. Mas mabuti, salamat sa inyo. Ngumiti siya ng may ginhawa. Sabi ng mga doktor, swerte raw at tumawag kayo sa tamang oras, kaunti pa, at baka napinsala kayo ng hypothermia. Sinubukan kong bumangon, ngunit pinigilan ako ng sakit sa balakang. Nagmadali si Mang Dante upang ayusin ang unan sa likuran ko. Huwag kayong mag-alala, huwag masyadong gumalaw. Nagdala na ako ng tubig sa inyo. Kumuha siya ng baso mula sa nightstand at inalok sa akin. Tiningnan ko siya na may halong pasasalamat at hiya. Hindi niyo kailangang manatili, sabi ko, hindi ako makaalis. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit matatag. Hindi ko iiwanang mag-isa ang nanay ko kung may mangyari sa kanya. Ngunit hindi ako ang nanay mo. Hindi, sagot niya, pero pwede. Ang kanyang mga salita ay mas tumama sa akin kaysa sa pagbagsak. Nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Ilang taon na ang lumipas na walang sino man ang nakikipag-usap sa akin ng may ganitong lambing, kahit ang sarili kong mga anak. Sa natitirang bahagi ng araw, nanatili si Mang Dante sa tabi ko. Sinamahan niya ako habang nagre-rebisyon ang mga doktor, habang pinapalitan ng nurse ang swero, habang mabagal, na tumatakbo ang orasan ng ospital. Ikinuwento niya na nag-iisa siyang nakatira sa taas at nagtatrabaho siya bilang maintenance technician sa isang paaralan. Wala akong pamilya, sabi niya ng natural. Ang aking mga magulang ay matagal nang namatay at hindi ako nagpakasal. At walang naghihintay sa inyo sa bahay, tanging ang aso ko lang na si Bruno. Ngumiti siya ng may bahid ng kalungkutan, pero nauunawaan niya. Naunawaan ko rin. Sa edad na iyon, ang kalungkutan ay nagiging isang tahimik na anino na natutunan mong balewalain hanggang sa isang araw ay mapansin mo itong nakaupo sa parehong mesa. Kami ni Mang Dante ay nagbahagi ng aninong iyon. Sa oras ng tanghalian, isang nurse ang pumasok dala ang tray, manok, kanin, isang mainit na sabaw. Hindi ako gutom, ngunit nagpumilit si Mang Dante. Kumain po kayo ng kaunti, Aling Perla. Kailangan niyo pong bumawi ng lakas. Palagi ba kayong ganyan kabosi? Tanong ko, sinusubukang ngumiti. Tanging sa mga taong mahalaga sa akin lang. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya sumunod ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na may talagang nagmamalasakit sa akin. Habang kumakain, naglakbay ang aking isip sa nakaraan. Sa mga taon na maliliit pa ang aking mga anak, naalala ko kung paano ako tumatakbo sa bawat sulok, ang isang kamay ay nagluluto at ang isa ay nag-aayos ng mga backpack. Naalala ko ang mga gabing walang tulog, ang pagod, ang takot na hindi ko sila mabibigyan ng sapat. At ngayon, habang iniisip ko iyon, masakit na unawain na ang lahat ng aking mga pagsisikap ay hindi sapat upang ituro sa kanila ang pinakapangunahing bagay, ang pasasalamat gratitude. Pupunta ba ang inyong mga anak upang dalawin kayo? Maingat na tanong ni Mang Dante. Lumunok ako. Hindi ko alam. Tinawagan ko sila bago kayo dumating. Walang sumagot. Baka hindi nila nalaman. Malalaman nila, ngunit hindi sila pupunta dahil sa pagmamahal. Dante. Tiningnan niya ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang katahimikan ay isang kilos ng paggalang, hindi ng pagkailang. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagpapakalma sa akin. Ang tahimik na pag-unawa na tanging ang mga nakaranas din ng pag-iwan ang mayroon. Nang dumilim, ang araw ay pumasok sa bintana ng ospital na nagkukulay ginto sa silid. Tumayo si Mang Dante upang umalis. Iiwan ko sa inyo ang numero ko kung sakaling may kailangan kayo. Kumuha siya ng gusot na papel mula sa bulsa at iniwan ito sa ibabaw ng mesa. At huwag kayong mag-alala, dadaan ako ng maaga bukas para dalawin kayo. Hindi nyo kailangang gawin iyon. Alam ko, pero gusto kong gawin. Naiwan akong mag-isa, pinagmamasdan ang pinto na nagsasara sa likuran niya, at bigla akong may napagtanto na nagpatigil sa akin. Ang lalaking ito, na halos hindi ko kilala,
ay nagawa sa isang araw ang hindi nagawa ng 5 anak ko sa loob ng maraming taon. Pinakinggan niya ako, inalagaan niya ako, at tinrato niya ako ng may dignidad. Nang gabing iyon, nang patayin ang mga ilaw sa pasilyo, nagdasal ako. Hindi ako humingi para sa aking mga anak, humingi ako para kay Mang Dante, para sa kanyang kabutihan, para sa kanyang pagod na puso, dahil sa pagiging kamay na nagbubuhat sa akin nang hindi na kayang suportahan ang sarili ng akin. Sa katahimikan ng madaling araw, sa gitna ng mga tunog ng makina, naisip ko na marahil ang Diyos ay hindi palaging nagpapadala ng mga anghel na may pakpak. Kung minsan ay nagpapadala siya ng may pagod na boses, kamay ng manggagawa, at pusong handang tumulong. At sa pag-iisip na iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ako ng mapayapa. Ang pangatlong araw sa ospital ay sumikat na kulay abo. Ang kalangitan na natatakpan ng ulap ay tila sumasalamin sa aking kalagayan. Dumaan ng maaga si Mang Dante, tulad ng ipinangako niya, nagdala siya ng mga bulaklak mula sa hardin ng gusali. Hindi marami, 3 daisy lang, ngunit mas maganda ang mga ito sa paningin ko kaysa sa anumang biniling bouquet. Para hindi kayo malungkot, sabi niya, inilalagay ang mga ito sa isang plastic cup. Ngumiti ako sa kanya, kahit sa loob ko ay alam kong pagkaalis niya, babalik ang kalungkutan upang kunin ang lugar nito. Pagkatapos ng almusal, tumunog ang telepono. Sa isang segundo, bumilis ang tibok ng aking puso. Akala ko isa sa aking mga anak, nag-aalala, nagsisisi, may nanginginig na boses. Sumagot ako ng may pag-asa, "Hello ma." Sabi nila na aksidente ka raw. Boses ni Leah, ang panganay kong anak. Ang tono niya ay hindi tunog na nag-aalala, kundi pagod at walang pasensya. "Oo, anak. Nasa ospital ako, pero mas magaling na ako. At bakit hindi ka tumawag kaagad?" Baling niya. Nalaman ko pa sa grupo ng mga kapitbahay. Tumawag ako, "Leah. Sa iyo, sa inyong lahat." Walang sumagot, katahimikan. Abala kami, alam mo na, trabaho, mga bata, buhay. Ang kanyang parirala ay parang isang saksak na nakabalat kayo bilang dahilan. Sinubukan kong magpalit ng paksa. "Huwag kang mag-alala. Hindi naman malala. Isang bukol lang sa balakang, pero inaalagaan naman ako ng maayos." Bumuntong hininga siya sa kabilang linya. "Ma, dahil hawak na kita, may gusto sana akong itanong." Sumikip ang aking dibdib. "Ano iyon? Nasa iyo pa rin ba ang mga ipon na iyon sa bank account, ang iniwan ni Papa nang mamatay siya?" Sa isang sandali, akala ko mali ang narinig ko. "Iyan ba ang gusto mong malaman?" Tanong ko sa nanginginig na boses. "Huwag kang magalit ma, kasi kung nasa iyo pa, pwede mong tulungan si Tomas sa down payment ng bahay niya. Kinailangan kong ipikit ang aking mga mata upang hindi umiyak. Ang usapan ay hindi tungkol sa aking pagkahulog, ito ay tungkol sa pera, tulad ng dati, Leah." Sabi ko ng marahan, "Hindi ko ito maaaring pag-usapan ngayon, pagod ako." "Sige, isipin mo ang sinabi ko," sagot niya ng walang emosyon. "Tumawag ka kapag nakalabas ka na ng ospital." At binaba niya. Tinitigan ko ang telepono ng matagal. Naramdaman ko na parang lumiit ang mga dingding, na naging mabigat ang hangin. Hindi lang ito pagkabigo, ito ay kumpirmasyon. Ang aking mga anak ay hindi na ako tinitingnan bilang isang ina, kundi bilang isang bank account na may sariling pangalan. Sa kalagitnaan ng hapon, isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, si Rafael, ang pangalawa kong anak. "Ma, narinig kong naka-confine ka raw. Anong nangyari na naman?" Sabi niya sa nagmamadaling tono. "Anong nangyari na naman?" Na para bang ang pagkakasakit sa edad na 68 ay isang kapritso. "Naaksidente ako sa banyo, anak. Sinasabi ko na sa iyo libu-libong beses. Ipagbenta mo na ang lumang bahay na iyan at lumipat ka sa isang mas komportable. Ito ang tahanan ko, Rafael. Itinayo namin ito ng iyong ama. Oo, pero hindi ka na pwedeng mamuhay ng mag-isa. At kung ipagbibenta mo, sa perang iyon, matutulungan mo kaming lahat ng kaunti." Lumunok ako, tulungan sila. Siyempre, ma, walang saysay na nandoon ka lang ng mag-isa, kumakapit sa mga alaala. Ang salitang alaala ay mas masakit pa sa anumang bukol. Para sa kanila, ang buong buhay ko ay iyon, isang hadlang na puno ng nakaraan. Pinutol ko ang tawag na basag ang boses. Nang pumasok si Mang Dante upang dalawin ako, sinubukan kong magkunwari na normal, ngunit inilantad ako ng aking mga mata. "May sinabi ba sa inyo ang inyong mga anak?" Tanong niya. Tumango ako. "Oo, gusto nilang malaman kung may pera pa ako." Yumuko siya. "Pasensya na. Huwag kang mag-alala, Dante. Hindi mo kasalanan na pinalaki ko sila ng ganoon kasama." Sa hapon, wala nang ibang tawag, tanging ang tunog lamang ng mga yapak sa pasilyo, ang bulong ng mga nurse, at ang aking isip na paulit-ulit na nagtatanong, kailan namamatay ang pagmamahal ng isang anak?
Dahil hindi ito nangyayari ng biglaan, nangyayari ito sa pang-araw-araw na kawalang pakialam, sa katahimikan, sa tatawagan na lang kita mamaya, sa distansya na nakabalat kayo bilang pagiging abala. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala noong bata pa sila, si Rafael ay tumatakbo mula sa paaralan na punit ang pantalon at pinapagalitan ko siya habang tumatawa. Si Leah ay tumutulong sa akin sa pagluluto, kahit mas marami siyang ginagawang kalat kaysa pagkain. Ang kambal, sina Santos at Javier, ay natutulog sa aking mga bisig habang kumakanta ako ng mahina. At ang maliit na si Maya, ang aking liwanag, ang huli kong anak, ang nagsasabi sa akin ng mami ko kahit sa edad na 15. Nasaan na ang mga batang iyon ngayon? Kailan sila tumigil sa pagkailangan sa akin? Dumilim at kasabay nito ang pagod. Bumalik si Mang Dante na may mainit na tasa ng tsaa. Hindi nyo na kailangang pumunta ulit, sabi ko. Hindi ako makatulog na alam kong nag-iisa kayo rito. Umupo siya sa tabi ko nang hindi nagsasalita. Ang katahimikan, sa pagkakataong ito ay hindi masakit. Ito ay isang katahimikang pinagsaluhan ng paggalang at pagsasama. Alam mo ba, sabi ko pagkatapos ng ilang sandali. Kapag nagpapalaki ka ng mga anak, naniniwala ka na nagtatanim ka ng pagmamahal, ngunit kung minsan ang itinatamin mo ay pagiging dependent, pagkamakasarili o nakasanayan. Marahil hindi nila alam kung ano ang mayroon sila hanggang sa mawala nila, o marahil nawala na nila, bulong ko. Nang gabing iyon, habang natutulog ang ospital, nagdesisyon ako ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Hindi na ako muling magmamakaawa para sa pagmamahal, hindi na ako tatawag pa, hindi na ako maghihintay pa, hindi ko pa ito alam. Ngunit ang pag-iisip na iyon ang magiging simula ng aking pagtubos, dahil ang pag-ibig kapag hindi sinusuklian ay hindi namamatay, nagbabago ito tungo sa dignidad. Ipinikit ko ang aking mga mata na may masakit na puso, ngunit sa unang pagkakataon, gising. Lumipas ang 5 araw, 5 magkaparehong umaga, na may parehong amoy ng ospital, parehong ingay ng mga pasilyo, at parehong butas sa puso. Patuloy pa ring dumarating si Mang Dante tuwing umaga. Nagdadala siya ng pandesal, isang thermos na may kape at kung minsan tanging ang kanyang katahimikan, ang mabait na katahimikan na sumusuporta sa akin higit pa sa anumang salita. Nang umagang iyon, habang inaayos ko ang aking mga gamit para sa discharge, sumilip ang nurse sa pinto. Aling Perla, sabi niya, may bisita po kayo. Sa isang sandali, nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Sila ba, ang aking mga anak? Inayos ko ang aking buhok, huminga ng malalim, at sumagot, papasukin po sila, pakiusap. Bumukas ang pinto at naroon ang 5 mukha na minsang naging buhay ko. Si Leah, ang panganay, na may kulay blonde na buhok at mamahaling handbag na nakasabit sa braso. Si Rafael na nakasuot ng suit, hawak ang telepono at may ekspresyon ng pagmamadali. Ang kambal, sina Santos at Javier, magkapareho, seryoso, walang pasensya, at si Maya, ang pinakabata, na may madilim na salamin at ekspresyon na pinaghalong hiya at awa. Sa isang segundo gusto kong umiyak, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong makita nila akong mahina, nakita na nila akong masyadong vulnerable. Ma, sabi ni Leah sa pilit na tono, grabe ang gulat na ibinigay mo sa amin. Oo ma, dagdag ni Rafael habang itinago ang telepono, dapat mas nag-iingat ka, ito ay aksidente. Sagot ko, mangyayari ito kahit kanino, kaya nga, sumingit si Santos, hindi ka na dapat manatiling nakatira ng mag-isa. Delikado, dagdag ni Javier, kailangan mo nang ibenta ang bahay na iyan. Si Maya, tahimik, yumuko ang tingin, ipagbibenta ang aking bahay? Tanong ko ng mahinahon. Oo ma, sabi ni Leah na tila ito ang pinakalohikal na bagay sa mundo. Malaki, luma, at hindi mo na ito kayang panatilihin. Dagdag ni Rafael, sa perang iyon, matutulungan mo kaming lahat ng kaunti. Ang pariralang iyon ay tumusok sa aking dibdib, tulad ng isang tinik. Tulungan sila, hindi mamuhay ng mas maganda, hindi alagaan ka, hindi maging malapit sa iyo. Tulungan sila. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila, ang 5 matatanda na minsang naging aking mga anak, ang aking mga pagpupuyat, ang aking dahilan upang umiral, at nakaramdam ako ng halong kalungkutan at kaliwanagan. Parang biglang nalaglag ang piring sa aking mga mata. Hindi sila dumating para sa akin, dumating sila para sa inaakala nilang akin. Paano kung ayaw kong ipagbenta ito? Tanong ko. Bumuntong hininga si Leah, naiinis. Ma, huwag ka nang matigas ang ulo. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, inulit ko ng marahan, naiintindihan ko. Tumayo si Rafael, naglakad sa paligid ng silid na parang opisina niya. Pwede nating invest ang pera na iyan, tiyakin ang isang pensyon para sa iyo, isang komportableng lugar. At ikaw ang mamamahala sa lahat, hindi ba? Tanong ko. Ngumiti siya nang hindi napapansin.
Well, oo, iyon ang pinaka-praktikal, hindi ako sumagot, tiningnan ko lang sila. Ang kanilang eleganteng damit, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga ekspresyon ng kawalang pasensya, walang yakap, walang luha, walang bulaklak, tanging mga malamig, nasusukat, kinakalkulang mga salita. Si Mang Dante ay nasa pasilyo, nakita ko siya sa gilid ng mata, nakasilip sa bahagyang bukas na pinto. Ang aming mga mata ay nagtagpo at naunawaan ko na hindi na kailangang magsalita. Alam niya eksakto kung ano ang nangyayari. Ma, sabi ni Lia sa wakas sa matamis na boses, huwag kang ganyan, alam naming pagod ka, kung gusto mo, kami na ang bahala sa lahat. Hindi, sagot ko ng matatag. 5 pares ng mata ang tumingin sa akin, nagulat, paano hindi? Tanong ni Rafael. Hindi ko ipagbebenta ang aking bahay at hindi ko kailangan ng sinuman na mamahala sa anuman. Bumulala si Santos, nakakrus ang mga braso. At ano ang gagawin mo ma? Mamumuhay ng mag-isa hanggang sa maaksidente ka ulit? Kung ganoon, iyon ang magiging desisyon ko. Pero hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganyan, sigaw ni Lia, nawawala ng pasensya. Wala kang kasama, ngumiti ako. Nagkakamali ka, may kasama ako. Nagkaroon ng hindi komportable na katahimikan. Kumunot ang noo ni Lia. Sino? Tumingin ako sa pinto, isang tao na tumulong sa akin nang hindi niyo ginawa. Ang katahimikan ay naging mas matindi. Inayos ni Rafael ang kanyang kurbata. Ang tinutukoy mo ba ay ang kapitbahay na iyon, si Daniel? Oo. At ngayon, mas pinagkakatiwalaan mo ang isang estranghero kaysa sa sarili mong mga anak? Tanong ni Maya, ang tanging tunog na talagang nasasaktan. Hindi na mas pinagkakatiwalaan, sagot ko sa kalmadong boses, siya ay nandyan nang kailangan ko kayo, walang nagsalita. Nagtinginan ng kambal, naiilang. Tumayo ng padabog si Lia. Ma, ayaw naming makipagtalo. Sinusubukan lang naming tulungan ka. Alam ko, sagot ko, tinitingnan sila ng mahinahon. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kong bigyan kayo ng isang bagay. Dahan-dahan kong kinuha ang aking handbag mula sa drawer. Ang parehong handbag na sumama sa akin sa buong buhay ko na may kupas na balat at punit-punit na tahi. Inilagay ko ito sa ibabaw ng kama. Ayan na ang lahat, sabi ko, tinitingnan sila isa-isa. Ang matagal na ninyong hinahanap. Tumaas ang kilay ni Lia. Jan, anong ibig mong sabihin? Buksan ninyo, sagot ko ng bahagyang nakangiti, sa inyo na iyan. Si Rafael ang unang lumapit. Mabilis niyang binuksan ang zipper, na parang nagbubukas ng isang kaban na puno ng ginto. Nagtipo ng iba sa paligid. Nakita ko ang kanilang mga mukha na umaasa, ang kanilang mga kamay na walang pasensya, at pagkatapos ay ang katahimikan, isang katahimikan na napakabigat na pinuno ang buong silid. Nakita ko silang nanatiling walang kibo nang hindi nakakapagsalita. Tinabunan ni Lia ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Umalis si Rafael ng isang hakbang. Yumuko si Santos. Naglabas ng nanginginig na buntong hininga si Maya. Wala akong sinabi. Tiningnan ko lang sila. Alam ko eksakto kung ano ang nakita nila, ngunit hindi ko pa sasabihin sa kanila. Hindi pa, dahil kung minsan ang katahimikan ay maaari ring maging isang aral. Ang katahimikan sa silid ay napakakapal na maririnig ang tiktak ng orasan sa dingding. Ang aking 5 anak ay nakatingin sa bukas na handbag na may mga mukhang gulong-gulo na parang nakakita sila ng isang multo. Si Lia ang unang pumutol sa katahimikan. Ano ito ma? Tanong niya sa basag na boses. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang sila, nilalasap ang sandaling iyon kung saan ang oras ay sa wakas ay nagbalik sa kanila ng lahat ng ginawa nila sa akin. Ngunit bago ako magpatuloy, nais kong magbigay ng isang napaka-espesyal na paanyaya. Sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kwentong ito sa ngayon at ano ang gagawin mo sa aking kalagayan. Mag-like kung nagpapagana ito sa iyo, dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatindig balahibo sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Sa loob ng handbag ay walang pera, walang alahas, walang susi ng anumang ari-arian. Mayroon lamang 5 selyadong sobre ng papel na may sulat kamay na pangalan, isa para sa bawat isa sa aking mga anak. Ang nanginginig na mga letra ay akin. Alam ko ito sa paraan ng pagdaloy ng tinta sa dulo ng bawat salita, na parang bawat sulat ay nagkakahalaga ng isang luha. Buksan ninyo, sabi ko sa mahinang boses. Si Lia ang nauna, punit niya ang sobre ng walang pasensya, nang hindi naiisip kung ano ang makikita niya. Kumuha siya ng isang nakatiklop na papel at nagsimulang magbasa ng malakas. Nagbago ang kanyang mukha habang umaabante ang mga linya, nagbago mula sa kawalang pakialam tungo sa pagkamangha at mula sa pagkamangha tungo sa pag-iyak. Anak ko, noong bata ka, sinabi mo sa akin na ako ang iyong heroine. Hindi ko iyon kailanman nakalimutan. Ang nakalimutan mo ay na ang mga bayani ay napapagod din. Ipinangako mo sa akin na kapag lumaki ka, aalagaan mo ako. Hindi ko na inaasahan iyon. Ngunit gusto kong malaman mo na kahit sa lahat ng ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita.
dahil ang isang ina ay hindi nakakalimot, ngunit natututong manahimik. Dahan-dahang tiniklop ni Leah ang sulat at inilagay ito sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang umiyak ng totoo. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa puting sahig ng ospital at bawat isa sa kanila ay isang maliit na piraso ng batang babae na minsan niyang naging. Binuksan ni Rafael ang kanya ng walang kabatiran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anak, tinuruan kita na ang paggalang ay hindi binibili ng pera, kundi ng mga gawa. At ikaw, nang hindi mo napapansin, tinrato mo ako na parang isang pasanin. Mas masakit ang katahimikan mo kaysa sa anumang salita. Kung magkakaroon ka ng mga anak balang araw, sana ay matutunan mo silang pakinggan kapag sinabi nila na kailangan ka nila. Ginawa ko iyon sa iyo at wala ka, yumuko si Rafael. Tumunog ang kanyang telepono sa bulsa, ngunit hindi niya sinagot. Sa unang pagkakataon ay hinayaan niya itong tumunog. Ang kambal, sina Santos at Javier, ay nagtinginan bago buksan ang kanila. Magkapareho sila, ngunit ng hapong iyon ay mukha silang ganap na magkaiba. Ang isa ay umiiyak ng tahimik, ang isa ay humigpit ang mga kamao nang walang magawa. Mga anak ko, palagi kayong mayroong isa't isa, ngunit wala akong sinuman. Nang mamatay ang inyong ama, nagtrabaho ako sa gabi upang makapag-aral kayo. Naalala ko na isang madaling araw, dumating ako na sobrang pagod na nakatulog ako sa mesa na nakatungo ang ulo sa inyong mga libro, at nang magising ako, napagtanto ko na walang sinuman ang nagtakip sa akin ng kumot. Nang gabing iyon, naunawaan ko na ang pag-ibig na hindi itinuro sa pamamagitan ng halimbawa ay namamatay sa nakasanayan. Si Maya, ang bunso, ay hawak ang kanyang sobre nang hindi naglakas loob na buksan ito. Gawin mo, anak, sabi ko nang may lambing, isinulat ko rin iyan para sa iyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang punitin ang papel. Maliit ko, ikaw ang aking pag-asa, niyakap mo ako kahit pinapaiyak ako ng iyong mga kapatid, ngunit lumaki ka at sumama sa kanila, hindi kita sinisisi. Ang pag-ibig ay nakakahawa, ngunit ang kawalang pakialam din. Kung balang araw ay gagawin ka ng buhay na isang ina, tandaan mo na walang sakit na mas malaki kaysa sa isang tawag na hindi sinasagot. Nang matapos siyang magbasa, tumayo si Maya na humihikbi. Ma, patawarin mo ako, sabi niya sa gitna ng luha. Hindi, sagot ko habang hinahaplos ang kanyang mukha. Hindi ko kailangan ng kapatawaran, kailangan ko lang na maunawaan ninyo. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita, tanging ang paghikbi at ang malayo na tunog ng mga yapak sa pasilyo ang naririnig. Ang nurse, na hindi sinasadyang nakapasok, ay tumigil sa pinto na may basa ang mata. Pagkatapos ay nagtanong si Rafael, hawak pa rin ang sulat, at ang pera. Ma, nasaan? Tumingala ako. Ah, oo, iyon. Ikinuha ko ang aking kamay sa handbag at kumuha ng isang huling sobre na mas makapal kaysa sa iba. Ito ay selyado ng pulang wax. Ito ay para sa inyong lahat, sabi ko. Buksan ninyo ng sama-sama. Ginawa nila, at ang nakita nila sa loob ay hindi pera o mga dokumento sa bangko. Ito ay isang kopya ng isang notarized contract. Binasa ito ni Rafael ng malakas, ngunit ang kanyang boses ay nabasag bago dumating sa dulo. Ang dokumento ay nagpahayag na ang aking bahay, ang aking mga ipon, at lahat ng nasa aking pangalan ay inilipat sa ibang tao, kay Mang Dante Herrera, ang aking kapitbahay. Bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Isang halo ng kawalang paniwala at hiya ang pumuno sa silid. Anong ginawa mo, ma? Bulong ni Leah, namumutla. Ang kailangan kong gawin, sagot ko. Iniwan ko ang lahat sa nag-iisang taong nandyan nang wala kayo. Hindi mo iyan pwedeng gawin, sigaw ni Rafael. Ang bahay na iyan ay mana namin. Hindi, sabi ko nang may katatagan, ang mana ay hindi inaangkin, ito ay nararapat. At sa pag-iisip na iyon, yumuko ako at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko na kailangang magsalita pa, naunawaan na nila. Ang katahimikan pagkatapos ng aking huling parirala ay napakahaba na narinig ko ang sarili kong puso na tumitibok. Tinitingnan ako ng aking mga anak na may halong pagkamangha, galit, at iba pa. Takot na mawala ang palagi nilang inakala na sa kanila. Si Rafael ang unang nag-react. Hinampas niya ang mesa gamit ang kanyang saradong kamao. Baliw ito, ma. Hindi mo pwedeng iwan ang lahat sa isang estranghero. Hindi siya estranghero, sagot ko ng mahinahon. Siya ang lalaking nagbuhat sa akin mula sa sahig nang hindi ninyo sinagot ang aking mga tawag. Tumayo ng padabog si Leah mula sa silya. Pinapakinggan mo ba ang sarili mo? Pinarurusahan mo kami dahil sa isang beses na hindi namin sinagot ang telepono. Isang beses, inulit ko ng may malungkot na ngiti. Isang beses lang, Leah, tiningnan ko siya sa mata. Alam mo ba kung ilang beses kong hinintay ang tawag mo, tuwing linggo? Ilang beses akong nagluto ng paborito mong ulam, iniisip na darating ka, yumuko siya. Sinubukan ni Santos na makialam. Ma,
Naiintindihan namin na nasasaktan ka, pero hindi ka pwedeng gumawa ng mga desisyon ng ganyan. Ginawa ko na, sabi ko. Si Maya, ang bunso, ay umiiyak ng tahimik. Hindi mo ito ginawa dahil sa paghihiganti, hindi ba? Tanong niya sa nanginginig na boses. Hindi, anak, ginawa ko ito dahil sa katarungan. Walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Naglakad si Rafael sa bawat sulok na parang isang leong nakakulong. Kakausapin ko ang isang abogado, sabi niya nang wala sa sarili. Hindi ito legal, ganap itong legal, sagot ko, sinuri ko na. At ito ay pinirmahan, selyado, at nakarehistro. Ma, sigaw ni Leah. Wala kaming matitira. Iniwan ko sa inyo ang lahat ng iniwan ninyo sa akin, katahimikan at distansya. Kinagat ni Leah ang kanyang labi, pinipigilan ang luha. Nagtinginan sina Santos at Javier, hindi alam kung sino ang panigan, at si Maya, ang pinakabata, ay dahan-dahang lumapit sa aking kama. Ma, bulong niya. Talaga bang gagawin mo ito? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ginawa ko na, anak. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Mang Dante. May dala siyang isang bag na may mga prutas at isang bouquet ng maliliit na bulaklak. Nang makita niya ang eksena, tumigil siya ng naiilang. Pasensya na, ayaw kong makagambala. Wala iyon, Dante, sabi ko nang may kapayapaan na kaibahan sa tensiyon sa hangin. Pinag-uusapan ka namin. Ang mga mukha ng aking mga anak ay bumaling sa kanya na may halong paghamak at pagkalito. Tiningnan siya ni Rafael mula ulo hanggang paa. Kaya ikaw ang sikat na Dante. Opo, sir, sagot niya nang may pagpapakumbaba. At hindi ako sikat, kapitbahay lang ako. Isang kapitbahay na sinamantala ang aking ina, binalik ni Rafael sa may lason na tono. Umalis si Mang Dante ng isang hakbang, malinaw na naiilang. Ngunit nagsalita ako bago siya makapagdepensa sa sarili. Tama na. Walang sinumang nagsamantala sa akin. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa silid ng may lakas na nagulat sa lahat, pati na rin sa akin. Hindi humingi si Dante ng anuman, ni isang barya, ni isang pangako, nandyan lang siya. Ginawa niya ang hindi niyo ginawa. Tinrato niya ako bilang isang tao, hindi bilang isang pasanin. Sumimangot si Leah. At nagbigay ba iyon sa iyo ng karapatan na iwan sa kanya ang lahat? Oo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa dugo, kundi sa mga gawa. Dahil ang nagbubuhat sa iyo mula sa sahig ay mas karapat-dapat kaysa sa tumitingin sa iyo habang bumabagsak. Bumulala si Rafael nang walang magawa. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao, ma? Wala akong pakialam, sagot ko. Hindi ako tinawagan ng mga tao nang nakahiga ako sa banyo. Hinaplos ni Santos ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Baliw ito, inulit niya. Hindi, anak, sabi ko ng mahina. Ang naging kabaliwan ay ang umasa ng pagmamahal mula sa mga nakikita lang sa akin bilang isang pasanin. Nagkaroon ng isa pang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na nagpuputol sa hangin, na nagpipilit na tumingin sa loob. Nagsimulang umiyak si Maya at niyakap ang aking braso. Patawarin mo ako, ma. Patawad na, anak. At siya, sabi niya, itinuro si Mang Dante. Ano ang gagawin niya sa lahat ng iyan? Nag-alala si Mang Dante. Ayaw ko ng anuman, Aling Perla. Gusto ko lang tumulong sa inyo. Alam ko, sagot ko, ngunit gusto kong tanggapin mo ito dahil pinaghirapan mo, hindi sa mga pabor, kundi sa pagkatao. Tumahimik ang aking mga anak, hindi nila alam kung sisigaw o tatahimik. Ang kanilang pagmamataas ay nagpatayo sa kanila, ngunit ang kanilang mga tingin ay nagsabi ng hindi kayang sabihin ng kanilang mga bibig. Kasalanan. Umupo ako sa kama at bumuntong hininga. Hindi ko kayo kinamumuhian, sabi ko ng marahan, ngunit hindi ko rin kayo kailangan. At ano ang dapat naming gawin ngayon? Tanong ni Rafael, pagod. Matuto. Sagot ko. Matutong magmahal ng hindi umaasa ng mana. Mag-alaga ng walang kondisyon. Manatili ng hindi humihingi ng gantimpala. At ikaw? Tanong ni Leah, ano ang gagawin mo sa buhay mo ngayon, mamumuhay? Sabi ko nang may tahimik na ngiti. Marahil sa unang pagkakataon ay mamumuhay ng totoo. Yumuko si Mang Dante, na antig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, Aling Perla. Huwag kang magsalita, sagot ko. Manatili ka sa tabi ko ng sandali. Kinuha ng aking mga anak ang kanilang mga gamit nang hindi ako tiningnan. Isa-isa silang umalis sa silid. Si Maya lang, ang pinakabata, ang tumigil sa pinto. Ma, sabi niya sa gitna ng luha, pwede ba tayong magsimula ulit balang araw? Balang araw, siguro, sagot ko, pero hindi ngayon. Nang sumara ang pinto, bumalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito masakit. Umupo si Mang Dante sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Sigurado ba kayo sa ginawa niyo? Tanong niya. Higit kailanman. Hindi nila kayo mauunawaan.
Hindi nila kailangang unawain ako, sagot ko. Kailangan lang nila akong tandaan. Nang gabing iyon, habang ang ospital ay nasa dilim, alam ko na hindi ako pumirma ng testamento, pumirma ako ng aking kalayaan. Dahil ang tunay na pamana ay wala sa mga ari-arian na iniiwan mo, kundi sa mga aral na itinuturo mo bago ka umalis. At sa wakas ay itinuro ko ang pinakamahalaga, na ang pag-ibig ng walang pasasalamat ay isang sirang kontrata at ang dugo ng walang paggalang ay walang halaga. Ang pag-uwi pagkatapos ng ospital ay parang pagbalik sa isang lumang katawan na hindi na sa akin. Tumigil ang ambulansya sa harap ng Berdeng Gate, iyon na pininturahan ng aking asawa kasama ko isang hapon ng tag-araw habang naglalaro ang mga bata sa bangketa. Ang araw ay lumulubog at ang harap ng bahay ay tila mas maliit, mas tahimik, na parang tumanda rin ito sa aking kawalan. Tinulungan ako ng nurse na dahan-dahang bumaba, ang hangin ay amoy moisture at tuyong damo. Nang tumawid ako sa threshold, ang katahimikan ay sobrang lalim na tila naririnig ko ang sarili kong mga iniisip. Ang orasan sa pasilyo ay patuloy na nagmamarka ng parehong oras, ngunit ngayon ang bawat tiktak ay tunog na parang isang tanong na walang sagot. Worth it pa bang mamuhay kung walang naghihintay sa iyo? Tutulungan ko po kayo sa mga bag? Tanong ni Mang Dante sa kanyang boses na hindi kailanman tumataas, na parang natatakot na baka may mabasag sa loob ko. Anak. Dalhin mo sa dining room. Tiningnan ko siya habang pumapasok. Ang kanyang mga yapak ay maingat, halos hindi gumagalaw. Tiningnan niya ang mga retrato sa dingding na parang naglalakbay sa isang lumang museo. Nandoon si Leah na may braid sa paaralan, si Rafael na may soccer uniform, ang kambal na hawak ang isang birthday cake at si Maya na yakap ang kanyang ama sa kanyang unang araw sa paaralan. 5 buhay na nakasabit sa dingding, ngunit wala sa aking kasalukuyan. Iniwan ni Mang Dante ang mga bag sa ibabaw ng mesa at bumaling sa akin. Siguro mahirap bumalik dito ng mag-isa. Ganoon noong una, sagot ko, ngunit ngayon hindi na masyado. Tumango siya nang hindi nagsasalita pa. Ginugol namin ang malaking bahagi ng araw sa paglilinis, pag-aalis ng alikabok sa mga alaala. Tinuro ko kung saan ko inilalagay ang mga tasa, ang mga tablecloth, ang mga porcelain plate na ginagamit lang tuwing Pasko, ang bawat bagay ay may kuwento. At habang nagsasalita ako, napagtanto ko na ilang taon na akong hindi nagbabahagi ng aking boses sa sinuman sa loob ng napakatagal na panahon. Nakikinig ng mabuti si Mang Dante. Kung minsan ay nakangiti, kung minsan ay nakatingin sa akin ng may habag na sobrang linis na masakit. Nang tumunog ang orasan sa ika-6, naghanda siya ng kape. Ang amoy ay pumuno sa bahay, na humalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok na inalis. Umupo kami ng magkaharap, sa parehong mesa kung saan ako kumakain ng hapunan kasama ang aking mga anak. Ngayon ay mayroon lamang 2 tasa, 2 katahimikan, 2 sirang buhay na sumusubok na magkasya. Salamat sa pananatili, sabi ko, tinitingnan ang usok ng kape. Salamat sa pagpapasok sa akin, sagot niya. Hindi lahat gagawin iyon. Hindi lahat karapat-dapat, dagdag niya ng may kapayapaan na tumagos sa akin. Ang pariralang iyon ay nakatatak sa aking isip. Hindi lahat karapat-dapat, dahil sa loob ng maraming taon ay naniwala ako na ang pag-ibig ay isang obligasyon, na ang pagmamahal ay dapat ibigay ng walang sukatan, kahit masakit. Itinuturo sa akin ni Mang Dante ang kabaligtaran, na ang kabutihan ay dapat ding alagaan, na ang kaluluwa ay hindi maaaring patuloy na magbigay ng hindi tumatanggap. Nang gabing iyon, huli na, lumabas kami sa porch, ang sariwang hangin ay amoy basa na lupa, ang hardin ay napabayaan, ngunit mayroon pa ring namumulaklak na blue hydrangeas. Sinasabi ng aking asawa na ang mga hydrangea ay mapagpasalamat na mga bulaklak, dahil nagbibigay sila ng kagandahan kahit sa mga nakakalimot sa kanila. Tiningnan ko sila ng may lambing. Ang asawa ko ang nagtanim sa kanila mahigit 20 taon na ang nakalipas, ikinuwento ko. Sabi niya, sila ang puso ng bahay. Yumuko si Mang Dante at hinawakan ang isa sa kanila ng maingat. Kaya pala ang bahay niyo ay tumitibok pa rin, nanatili kaming tahimik. Ang mga firefly ay umiilaw sa pagitan ng mga halaman at sa isang malayo na sulok ay may tumatahol na aso. Ang katahimikan, na dati ay bumibigat sa akin tulad ng isang bato, ay ngayon ay nararamdaman na parang isang mainit na balabal. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang gumugol si Mang Dante ng mas maraming oras doon. Maaga siyang dumarating upang magdala ng pandesal mula sa palengke, tumutulong sa akin sa pagdidilig ng mga halaman, at inayos ang lampara sa dining room na kumikislap sa loob ng maraming taon. Nagsimulang magbago ang bahay, hindi sa hitsura, kundi sa kaluluwa. Ang hangin ay hindi na amoy pag-iwan, kundi amoy bagong lutong pandesal at pag-asa. Ako naman, muli akong nakaramdam na buhay. Nagluluto ulit ako, nakikinig sa musika, inaayos ang aking buhok ng maingat. Isang hapon, sinuot ko pa ang asul na damit na itinago ko, mula pa noong ika-6,
40 anibersaryo ko sa aking asawa. Tiningnan ako ni Mang Dante, nagulat. Ang ganda nyo, Aling Perla. Salamat, sagot ko habang tumatawa. Panahon na para tanggalin ang alikabok sa babaeng nakatira dito sa loob. Inalok niya ang kanyang braso sa akin sa isang kilos na nagpaalala sa akin ng mga lumang panahon. Naglakad kami sa hardin na parang dalawang multo na nagdesisyon na bumalik sa buhay, ngunit ang kapayapaan ay hindi kailanman dumarating ng walang pagsubok. Isang umaga, tumunog ang telepono. Si Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa kabilang linya. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Ipinikit ko ang aking mga mata at sa isang sandali ang nakaraan ay bumalik ng may lakas. Ang batang babae na yumayakap sa akin sa mga gabing umuulan. Ang teenager na nagsasabi sa akin, "Huwag kang umiyak, Mami. Magiging maayos ang lahat." Lumunok ako, "Oo anak, palagi kang pwedeng makipag-usap sa akin. Gusto kitang makita," sabi niya. Gusto kong humingi ng tawad. Binaba ko ang telepono at nanatili akong tahimik. Si Mang Dante, na nagwawalis sa gallery, ay tumingin sa akin mula sa pinto. "Ayos lang ba, ang anak ko?" sabi ko sa mahinang boses. Gustong pumunta upang makita ako. Ngumiti siya at ang kanyang mga mata ay napuno ng tamis na nakabuti sa akin. Kung ganoon, oras na para buksan ang mga bintana. Aling Perla, hayaang pumasok ang liwanag. Nang hapong iyon, inihanda ko ang bahay na parang Pasko. Kinuha ko ang mga lumang tablecloth, sinindihan ng isang kandila sa dining room. Nagluto ako ng apple pie na gusto ni Maya noong bata pa siya. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa halo ng takot at pag-asa. Nang marinig ko ang doorbell, naramdaman ko na parang tumigil ang tibok ng aking puso. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Naroon ang aking anak na babae, mas payat, ang mga mata ay namagamula sa pag-iyak. Tiningnan niya ako ng ilang segundo nang walang sinasabi, at pagkatapos ay sumugod siya sa aking mga bisig. "Ma, patawarin mo ako, pakiusap." Niyakap ko siya ng napakahigpit hanggat kaya ng aking mga buto. "Patawad ka na, anak," hinaplos ko ang kanyang buhok. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay ang sandaling ito. Umupo kami sa mesa at sa loob ng mahabang panahon ay hindi kami nag-usap tungkol sa anuman. Kumain lang kami, umiyak, at ngumiti kung minsan. Kung minsan ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng mga salita, presensya lang. Nang matapos kami, bumuntong hininga siya, "Galit na galit sila sa iyo," sabi niya nang may hiya. Gusto ka raw idemanda ni Rafael, ngumiti ako ng may kapayapaan. "Alam ko, pero hindi ako kakampi sa kanila, Ma." Napagod na akong mamuhay ng may galit. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Tama ang ginawa mo, ang galit ay lason na iniinom ng dahan-dahan." Bago umalis, lumingon si Maya. "Iba ang pakiramdam ng bahay na ito, dahil may buhay na ngayon, anak," sabi ko sa kanya. Wala nang sigaw o paninisi, katahimikan lang. Ngumiti siya. Isang magandang katahimikan, eksakto. Isang katahimikan na hindi masakit. Pumasok si Mang Dante sa sandaling iyon na ang kanyang mga kamay ay may mantsa ng lupa mula sa hardin. Tiningnan siya ni Maya ng may pagtataka. "Ikaw si Dante, hindi ba?" "Opo ma'am," sagot niya ng kinakabahan. "Salamat sa pag-aalaga sa aking ina." Yumuko siya. Hindi ko siya inalagaan. Ibinigay ko lang sa kanya ang kinuha ng mundo sa kanya. Atensyon. Nanatiling tahimik si Maya ng ilang segundo at pagkatapos, nang may mahiyain ng ngiti, nagpasalamat siya sa kanya ulit bago umalis. Pagkatapos isara ang pinto, umupo si Mang Dante sa harap ko. "Matapang kayo, alam niyo ba?" sabi niya. Hindi madali ang magbukas ng puso pagkatapos ng sobrang sakit. "Hindi ako matapang," sagot ko. "Naunawaan ko lang na ang buhay ay nagiging maikli kapag nagtatago ka ng hinanakit." Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nagpuyat ako, nakikinig sa bulong ng hangin laban sa mga bintana. Iniisip ang aking mga anak, si Mang Dante, ang lahat ng pinagdaanan, at naunawaan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naunawaan. Ang pag-ibig ay hindi nawawala, nagbabago ito. Ang ilan ay umaalis, ang iba ay dumarating, ngunit ang puso ay palaging nakakahanap ng paraan upang patuloy na tumibok. Ang mga sumunod na araw ay tahimik. Nagsimulang ayusin ni Mang Dante ang bakod ng hardin at ako naman ay muling nagsusulat sa aking lumang notebook na may kayumangging takip. Doon, sa pagitan ng baluktot na mga parirala at mantsa ng tinta, nag-iwan ako ng maliliit na piraso ng aking natutunan. Isang umaga isinulat ko, "Ang katahimikan ay hindi kalungkutan, ito ang boses ng kaluluwa, kapag sa wakas ay walang sinuman ang gumagambala dito." Kung minsan, umuupo ako sa harap ng bintana, tinitingnan ang pagkahulog ng mga dahon at nakaramdam ng pasasalamat para sa lahat, kahit para sa sakit, dahil kung wala ito, hindi ako makakarating sa sandaling iyon. Isang hapon, nagdala sa akin si Mang Dante ng isang sobre.
Dumating sa mailbox, sabi niya, mula kay Rafael, sa loob ay mayroon lamang isang papel. Ma, hindi kita maintindihan, pero hindi rin kita pwedeng kamuhian. Siguro, simula na iyon, Rafael, ngumiti ako. Kaunti lang, ngunit sapat na. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Mang Dante ng tsaa, binuksan ko ang isang bagong pahina sa aking notebook at dahan-dahang isinulat, nang may matatag na sulat. Ang bahay ng katahimikan ay hindi na nag-iisa. Ngayon, naninirahan dito ang kapayapaan at kung saan may kapayapaan, may pag-ibig. Isinara ko ang notebook at inilagay ito sa tabi ng larawan ng aking asawa. Pagkatapos, tiningnan ko si Mang Dante, na nakangiti ng hindi napapansin at naisip ko na marahil ang buhay ay hindi ako ninakawan ng anuman. Ginawa lang akong maghintay ng kaunti pa upang ibalik sa akin ang nararapat sa akin, isang tahimik na pag-ibig. Ang mga taglamig ay palaging tila isang perpektong metapora ng kaluluwa sa akin. Tila natutulog ang lahat, ngunit sa ilalim ng lamig, patuloy ang pagtibok ng buhay. Ganoon ang taglamig na iyon. Tahimik, kulay abo, ngunit puno ng bagong tibok. Ilang buwan na ang lumipas simula nang bumalik ako mula sa ospital. Nandito pa rin si Mang Dante. Dumarating siya tuwing umaga na may ngiti at mainit na pandesal. At kahit hindi niya sinasabi, alam kong ginagawa niya ito upang tiyakin na humihinga pa rin ako. Ginagawa ko siyang kape. Ikinukuwento niya sa akin ang mga kuwento ng kanyang kabataan at kung minsan, nang hindi namin napapansin, tumatawa kami na parang dalawang matandang magkaibigan na nagbabahagi ng sikreto ng patuloy na pamumuhay. Nagbago ang bahay, naririnig na ulit ang mga tawa, bumubukas na ulit ang mga bulaklak at hindi na masyadong mabigat ang hangin. Kahit ang mga retrato ng aking mga anak ay tila hindi na masyadong malungkot, na parang sinusubukan din nilang patawarin ang kanilang sarili mula sa mga dingding na iyon. Ngunit alam ko, kahit walang nagsasabi, napagod na ang aking katawan, may mga gabi na ang sakit sa aking mga buto ang nagpapagising sa akin at ang mga alaala ay dumarating ng may ganitong kaliwanagan na nahihirapan akong makilala sa pagitan ng nabuhay at ng pinangarap. Hindi ako natatakot. Nakipagkasundo ako sa ideya ng pagtatapos, hindi bilang isang pagkatalo, kundi bilang isang magiliw na pamamaalam. Isang hapon ng tag-ulan, habang natutulog si Mang Dante sa silya, binuksan ko ang aking lumang notebook. Nagdesisyon akong magsulat ng isang sulat, hindi para sa aking mga anak, ni para sa abogado, o kahit para kay Mang Dante. Isinulat ko ito para sa akin, para sa babaeng naging ako, ang nagtiis, ang bumagsak, ang yumuko ng hindi nabasag, ang madalas na nagnanais na mawala, ngunit palaging, sa ilang kadahilanan, patuloy na humihinga. Mahal na Perla, nagawa mo, hindi dahil tinalo mo ang sinuman, kundi dahil hindi mo hinayaang maging malupit ka ng sakit. Nasaktan ka, nakalimutan, at napahiya, ngunit nagpatuloy ka sa pagmamahal, at kahit tinalikuran ka ng mga mahal mo, nakahanap ka ng pamilya sa puso ng isang estranghero, iyan ang iyong tagumpay. Hindi sa nag-iipon ng mana, kundi sa natutong mamuhay ng wala ang mga ito. Tinitiklop ko ang sulat at inilagay ito sa notebook, hindi ko balak ipakita ito sa sinuman, ito ang aking paraan ng pagsasara ng bilog. Nagpatuloy ang mga araw. Nagpumilit si Mang Dante na samahan ako sa doktor, magluto, maglinis. Nagkunwari ako na mas malakas kaysa sa totoo, ayaw ko siyang mag-alala, natuto akong itago ang sakit sa loob ng maraming taon, ang paggawa nito ulit ay hindi mahirap para sa akin. Isang umaga, habang ang araw ay bahagyang pumapasok sa mga kurtina, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi ito sakit, ito ay isang matinding pagod, na parang humihingi ng pahinga ang aking katawan. Ayaw kong ialarma si Mang Dante, kaya sinabi ko sa kanya na magpapahinga ako sa kwarto. Tumango siya. Magpahinga po kayo. Aling Perla, ipaghahanda ko kayo ng tsaa kapag nagising kayo, ngumiti ako. Salamat, anak. Isinara ko ang pinto ng silid tulugan. Ang hangin ay amoy jasmine, ang parehong pabango na ginagamit ko noong bata pa ako. Umupo ako sa harap ng salamin at pinagmasdan ang aking refleksyon. Ang mukha ay puno ng kulubot, ang mga mata ay buhay pa rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang sarili kong maganda, hindi dahil sa nakikita ko, kundi dahil sa aking tiniis. Kinuha ko sa drawer ang isang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay mayroon akong ilang bagay, isang larawan ng aking asawa na nakangiti, isang lock ng buhok ni Maya noong bata pa siya, isang singsing na walang bato, at isang maliit na susi. Ang susi na iyon ay nagbubukas ng drawer ng desk kung saan ako nag-iwan ng mga sobre para sa lahat, 5 sulat, isa para sa bawat anak, at isa pa para kay Mang Dante. Huminga ako. Ang pagsusulat sa kanila ay mas mahirap kaysa sa pag-iwan ng mana sa kanila. Bawat salita ay dumugo. Ang sulat sa aking mga anak. Aking mga anak, kung binabasa ninyo ito, wala na ako. Ayaw ko ng luha o paninisi.
Gusto kong pakinggan ninyo ako ng may puso, hindi ng may kasalanan. Hindi ko iniwan sa inyo ang bahay dahil ayaw ko kayong parusahan. Ginawa ko ito dahil kailangan kong turuan kayo ng isang bagay na hindi kailanman ipinakita sa inyo ng buhay, na ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung ano ang tinatanggap, kundi sa kung ano ang ibinibigay. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Ngayon ay oras na para matutunan ninyong magbigay ng hindi umaasa. Hindi ko kayo kinamuhian ni isang araw, naghintay lang ako ng matagal na bumalik kayo. Kung kailanman ay maramdaman ninyo na nakalimutan kayo ng mundo, isipin ninyo ako. At tandaan ninyo na ang isang ina ay palaging naghihintay kahit wala na siyang katawan para gawin iyon. Umiyak ako habang binabasa ulit. Ang luha ay nagmantsa sa tinta, ngunit hindi mahalaga, nandoon ang mensahe. Ang pag-ibig ay hindi kailangang maging buo upang maging walang hanggan. Ang sulat para kay Mang Dante. Dante, hindi ko alam kung mabibigyan pa kita ng personal na pasasalamat, kaya ginagawa ko ito ng nakasulat. Salamat sa pagdating ng wala ang sinuman. Salamat sa pagtrato sa akin ng may paggalang nang nararamdaman ko na akong hindi nakikita. Hindi ka nagmana ng bahay, nagmana ka ng isang kwento. Ingatan mo ito, hindi bilang isang lugar, kundi bilang isang puso na tumitibok pa rin sa pagitan ng mga dingding na ito. Kung kailanman ay magduda ka sa ginawa mo para sa akin, tingnan mo ang hardin. Ang mga hydrangea ay namumulaklak para sa iyo. Tinitiklop ko ang sulat gamit ang nanginginig na mga kamay, inilagay ito sa sobre at siniliyuhan ito ng pulang wax. Pagkatapos ay humiga ako, mabigat ang aking katawan, ngunit ang aking isip ay payapa. Naramdaman ko ang hangin ng takip silim na pumapasok sa bintana, malambot, mainit, na parang isang haplos. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa unang pagkakataon ay hindi ko inisip ang aking mga anak, ni ang sakit, o ang nawawalang oras. Inisip ko ang boses ni Mang Dante na nagsasabi sa akin, magandang umaga, at ang amoy ng mainit na pandesal tuwing umaga. At ganoon, nang walang takot, hinayaan ko ang sarili ko. Nang sumunod na umaga, natagpuan ako ni Mang Dante na natutulog na may ngiti. Ang tasa ng tsaa ay umuusok pa rin sa ibabaw ng nightstand, hindi nagalaw. Hinawakan niya ang aking kamay, ngunit malamig na ito. Umupo siya sa tabi ko at sa loob ng ilang oras ay hindi siya umiyak. Hinawakan lang niya ang aking kamay na parang kaya pa niyang ipasa ang kaunting init niya sa akin. Nang dumating ang mga anak, handa na ang lahat. Naghihintay ang notary public na may mga dokumento at si Mang Dante na may mga sobre. Mabilis na kumalat ang balita, tulad ng lahat ng may kinalaman sa pera at mana. Si Rafael ang unang dumating na may tensiyon sa mukha. Nasaan siya? Tanong niya. Nasa silid niya, sagot ni Mang Dante sa matatag na boses. Huwag niyo siyang gambalain ngayon. Siya ang nanay ko, sigaw ni Rafael. Oo, sagot ni Mang Dante, ngunit ako ang sumama sa kanya nang wala kayo. Dumating si Lia pagkatapos na may madilim na salamin. Si Maya ay may namamagang mata mula sa pag-iyak. Sina Santos at Javier ay tahimik. Nang makita nila ang katawan ng kanilang ina, ang kanilang pagmamataas ay nabasag sa isang sandali. Ang notary public, na sumusunod sa huling kagustuhan, ay nagbigay sa kanila ng mga sobre. Umalis si Mang Dante papunta sa hardin, ayaw niyang saksihan ang pagbasa, nanatili lang siya sa tabi ng mga hydrangea, tinitingnan ang kulay abong kalangitan na nagsisimulang luminaw. Sa loob ng bawat sobre, ang mga sulat na isinulat ni Aling Perla ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Si Lia ay lumuhod ng basahin ang kanya, si Rafael ay humagulgol ng hindi mapigilan. Nagyakapan sina Santos at Javier sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon at si Maya, na nanginginig ang mga kamay, ay nakakita ng isang karagdagang tala sa loob ng kanyang sulat. Anak ko, kapag niyakap mo ako sa iyong mga alaala, huwag mong isipin ang hindi mo ginawa, isipin mo kung ano pa ang kaya mong gawin. Alagaan mo ang iyong mga kapatid, huwag mong hayaang hatiin sila ng pera. At kung kailanman ay dadalawin mo ang aking libingan, magdala ka ng mga bulaklak, ngunit pati na rin ng mga tawa. Ayaw ko ng luha, gusto ko ng buhay. Pumasok si Mang Dante sa bahay paglubog ng araw. Tahimik ang lahat. Sa ibabaw ng dining room na mesa, isang sobre na may pangalan niya ang naghihintay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, bukod sa sulat, ay mayroong isang maliit na susi. Iyon ang susi ng desk. Binuksan niya ang drawer at nakakita ng iba pa, isang titulo ng ari-arian na may pangalan niya at isang tala sa ibaba. Ang bahay na ito ay hindi na akin, Dante. Iyon na ito ngayon, hindi para manirahan ka dito, kundi para patuloy mong alagaan ang kaluluwa nito. Dito ko iniwan ang aking kwento, ngunit pati na rin ang sa iyo. Ipinapangako mo sa akin na patuloy kang magtatanim ng hydrangea tuwing tagsibol. Umiyak si Mang Dante sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Umupo siya sa harap ng bintana at tiningnan ang hardin. Ang mga bulaklak ay tila mas asul kaysa kailanman, na parang ang langit ay bumaba upang magpahinga sa pagitan ng mga talulot.
Ang libing ay simple, tulad ng gusto niya, walang talumpati, walang mamahaling wreath, tanging isang puting kabaong at isang bouquet ng hydrangea sa ibabaw ng takip. Dumating ng tahimik ang mga anak, nanatili si Mang Dante sa likuran na nakayuko ang ulo. Nang matapos magsalita ang pari, lumapit si Lia. "Puwede?" sabi niya kay Mang Dante. Tumango siya. Siya ang nanay nila. Inilagay ni Lia ang kanyang kamay sa ibabaw ng kabaong at sa gitna ng hikbi ay sinabi, "Patawarin mo kami ma, huli kami, pero dumating kami." Idinagdag ni Rafael sa mahinang boses, "At salamat sa hindi mo kami iniwan sa kasinungalingan na sapat na kami para sa iyo." Naghintay si Mang Dante na umalis ang lahat. Pagkatapos lamang ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang huling sobre. Iyon ang iniwan ni Aling Perla para sa sandaling iyon. Binuksan niya ito at binasa ng malakas, sa harap ng hangin, sa harap ng bagong takpan na libingan. "Kung binabasa mo ito, Dante, gusto kong humingi ng pabor. Huwag mong hayaang maging isang museo ng sakit ang bahay na ito. Punuin mo ito ng tawa, ng mga bulaklak, ng mabubuting tao. At kapag dumating ang tagsibol, buksan mo ang mga bintana at hayaang pumasok ang hangin. Iyan ang magiging paraan ko ng pagbalik." Tinitiklop ni Mang Dante ang sulat at inilagay ito sa tabi ng kanyang puso. Nanatili siya doon, tinitingnan ang paglubog ng araw sa likod ng sementeryo. Ang hangin ay gumalaw sa mga dahon, at sa isang sandali ay sinumpa niyang narinig niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang pangalan, "Salamat." Isang taon pagkatapos, muling namulaklak ang bahay ni Aling Perla. Tinupad ni Mang Dante ang kanyang pangako. Ang mga hydrangea ay lumaki ng mas malakas. Ang mga kapitbahay ay dumating upang dalawin siya at kung minsan ang mga anak din ni Aling Perla. Tinulungan siya ni Maya na pinturahan ang mga dingding. Nagdala si Rafael ng pandesal at si Lia, sa paglipas ng panahon, ay nanatili ng ilang araw upang basahan ang kanyang mga apo sa hardin. Hindi sila nag-usap tungkol sa nakaraan, hindi na kailangan. Ang katahimikan, na minsang masakit, ay ngayon ay kapayapaan. Isang hapon, habang dinidiligan ni Mang Dante ang mga halaman, isang puting paru-paro ang dumapo sa isa sa mga hydrangea. Ngumiti siya, tumingin sa langit at sinabi ng mahina, "Alam kong nandito ka, Aling Perla," at ang hangin ay humihip ng mahina na parang isang sagot. Kung minsan ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang natatanggap natin, kundi sa kung gaano tayo kakayahang patuloy na magbigay kahit walang nakatingin sa atin. Umalis si Aling Perla ng payapa, hindi nang may pait ng nakalimutan, kundi nang may kapayapaan ng nakaunawa na ang pag-ibig ay hindi sinusukat ng dugo, kundi ng mga kilos. Huli nang natuto ang kanyang mga anak na ang pagmamahal ay hindi binibili ng mga regalo o minamana ng mga ari-arian. Natuto sila na ang tunay na pamana ng isang ina ay hindi nakatago sa isang testamento, kundi sa bakas na iniiwan ng kanyang kabutihan sa mga puso na kanyang hinawakan. At si Mang Dante, nandyan pa rin siya, inaalagaan ng hardin, binubuksan ang mga bintana, nakikipag-usap sa hangin na parang naririnig pa rin niya ito. Tuwing tagsibol, ang mga hydrangea ay muling namumulaklak at ang pabango na lumalabas sa mga bitak ay tila nagsasabi, "Nandito pa rin ako, hindi sa aking katawan, kundi sa lahat ng naging ako." Ang oras ang nagpagaling sa hindi kayang pagalingin ng mga salita. Ang bahay ng katahimikan ay naging isang kanlungan ng kapayapaan, at lahat ng pumapasok dito ay nagsasabing nakakaramdam ng isang bagay na espesyal, na parang ang kaluluwa ni Aling Perla ay naglalakad pa rin ng walang sapin sa mga pasilyo, dahil sa huli, iyon ang tayo, mga kwento na itinatamin sa iba, mga bulaklak na namumulaklak kapag natututo ang kaluluwa na magpatawad. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung anong bahagi ng kwentong ito ang tumama sa iyong puso. Mag-like kung naramdaman mo na nag-iwan si Aling Perla ng aral sa buhay para sa iyo at mag-subscribe sa channel dahil dito ay paulit-ulit nating naaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay, natututo lang itong mamulaklak ng tahimik.